Akong i-welcome ang matag usa o balik ko sa pag-greet again sa inyong mga katupad sa atubangan o nasa inyong likod ina nga nalipay og dako og the bless every time magkakita ako nimo. Amen. Okay, so atong message karong buntagan igsoon naguluhan siya og don't be afraid. Just believe. Atong basahon pagdungan. Ready go? Don't be afraid, just believe. Sa Cebuano, ayaw kahadlok, tuo lamang. Okay? So, atong key passage na sa Mark 5:21 to 36 and verse 37 to 42. Atong dungan ang pagbasa biso na atong key passage. Ready go? Sa nakatabok na usab si Jesus sakay sa sakayan kadto sa pikas nga daprin, midugo kaniya usa ka dakong panon sa katawhan ug siya diha sa baybayon sa lanaw. Nya miabot usa sa mga pangulo sa sinagoga nga ginganlan og Jairo. Ug sa iyang pagkakita kang Jesus, mihapa siya sa tiilan niya. Ug nangamuyo kaniya sa hilabihan nga nag-ingon, ang akong batang babae himatyon, muadto unta ikaw ug itapion nimo ang imong mga kamot kaniya. Aron siya maayo og mabuhi. Unya si Jesus miingon kaniya og bisunod kaniya og si Jesus miuban kaniya og bisunod kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan og bidot-dot sila kaniya. Nya diay usa ka babae nga walay undang ang pagdugo sulod na sa 12 og 2 ka tuig. Daghan na siya og giantos ubos sa daghang mananambal ug ang tanan niyang katagayunan nahurot na niya pagasto. Apan wala gyud siya maayo gani misamot pa hinuon. Ug kay nakadungog man siya sa mga taho may tungod kang Hesus, siya misuot sa panon sa katawhan ngadto sa luyo ni Hesus ug mihikap sa iyang bisti. Kay siya nag-ingon man kung makahikap lang ako sa iyang mga bisti, maayo gayud ako. Diha mitang-on ang iyang pagsigi og dugo ug gibati niya diha sa iyang lawas nga siya naayo gikan sa iyang sakit. Og si Jesus nga nakabatikod sulod sa iyang kaugalingon nga may gahom nga migula gikan kaniya diha miliso taliwala sa panon sa katawhan og miingon kinsa may mihikap sa akong bisti. Ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, nakita nimo ang panon sa katawhan nga midot-dot libot kanimo ug unya mangutana pa ikaw kinsa may mihikap kanako. Og gilibot niya pagtan-aw kung kinsa ang naghimo ni adto. Apan ang babae nga nahibalo sa nahitabo kaniya miduol nga nahadlok nagkurog ug mihapa sa iyang atubangan ug bisugilong kaniya sa tibuok nga kamatuoran. Og si Jesus miingon kaniya, anak, ang imong pagsalig nakaayo kanimo. Lakaw nga malinawon ug maayo na ikaw gikan sa imong sakit. Verse 35. Samtang nagsulti pa siya, dihay nangabot gikan sa balay sa pangulo sa sinagoga nga nag-ingon, ang imong anak patay na, nganong imo pa mang samukon ang magtutudlo. Apan sa walay pagpanumbaling, sa ilang gisulti, si Jesus mingon sa pangulo sa sinagoga, ayaw kahadlok, salig lamang. O wala siya ay gitugutan sa pagkuyog kaniya, gawas kang Pedro o kang Santiago o kang Juan nga igsuon ni Santiago. Sa pagabot nila sa balay sa pangulo sa sinagoga, nakita niya ang kaguliyang o ang mga tao nga nanghilak pagkayo o nagminatay. Sa pagsulod na niya, siya mingon kanila, ngano bang nagkaguliyang man kamo o nanghilak? Ang bata wala mamatay kundi natulog. O gikatawan lamang nila siya, apan ipagula niya silang tanan o iyang gidala uban kaniya, ang amahan o ang inahan sa bata o ang mga kauban niya. O misulod siya sa dapit diin didto ang bata. Unya gigunitan niya ang kamot o miingon kaniya, talita komi, sa ato pa inday ingnon ko ikaw bangon. Diha mibangon ang bata og milakaw, kay siya napulo og duha naman ang panuigon. Og diha giabot sila og dakong kahibulong. Let us all bow down our heads as we pray. Amahan nga lang ito, we pray Ginoo nga kining mao nga mga pulong nga among madunggan. We pray Ginoo nga kini maka encourage kanamo, makapa-strengthen sa among pagtuo, makapalawom sa among pagsalig kanimo. O Lord, makapahimo kanamo mas committed, Lord God, sa among relasyon kanimo. And we pray Ginoo nga kini mao mensahe mo resulta kini og Lord pagsalig nga kung aduna may mga sitwasyon o circumstansya nga maabot sa mga kinabuhi nga makasugat kami
o mga higanti or mga dagkong mga pagsulay sa kinabuhi. We pray, Ginoo, nga mahinumduman na mo kining maong mensahe, mahinuktukan na mo kining nga mensahe, mo remind kining kanamo kining maong mensahe, Lord God, for the rest of our lives, every time nga makasugat kami og mga pagsulay sa kinabuhi. At that, sama sa imong giingon, Ginoo, nga dili lang kami angay mahadlok, dili kami mahadlok, hinuon mo salig, mutuo kami kanimo. So Lord, we pray, Ginoo, nga Lord, ang matag usa ka namo, dili lang mga tigpaminaw, kundi mga tig-aplikar, tig-kinabuhi sa imong mga pulong. In Jesus' name, can everybody say, Amen and Amen, Amen. Praise God. Okay, praise the Lord. So, ato makita na ibig suon nga kini siya nga passage nga itong ibasa, medyo taas-taas, pero ang ato lang yung fokusan niya ni, mao ang sa side ni Jairus o sa iyang anak nga 12 years old nga according sa atong gibasa nga passage, himatyo na pero abot yun sa punto nga namatay ang bata. Okay? O ato makita nga adunay na-inserted din sa mao nga passage, may tungod po sa kababae nga 12 years nga nag-antos sa iyang bleeding, and then na healed po siya tungod sa iyang pagtuo nga kung makahikap lang siya sa biste ni Jesus, maayo gayud siya. Okay? So kato siya nga story about sa babae nga naayo sa bleeding. That's another message, no? Ang atong fokusan karon mao lamang ang istorya about sa kinabuhi ni kining Jairus. Okay. So ato makita bigsoon nga ang opening sa verse, opening sa passage, ato makita nga adunay nahitabo sa kinabuhi sa anak ni Jairus, 12 years old nga bata, nasakit, unya, at atong higayuna nga minangop siya ka Jesus, nana sa point of death, nana siya sa himatyon nga kahimtang. So, mi-approach siya ni Jesus, nangita siya ka Jesus, o sa diyang nakaplagan niya si Jesus, ingon ang Bible nga, miluhod siya sa tubangan ni Jesus. Gusto gid siyang magpakiluoy, gusto gid niya madala si Jesus sa iyang balay, kay matod pa niya nga, gusto niya nga atuon ang iyang anak nga babae, itapion niyang kamot, aron siya maulian. Adun na gyud siya dakong pagtuo nga si Jesus moayo gayud sa mga masakiton. Okay? Apan naay mga gitawag nga level of faith, no, ang mga tao nga it's another thing mutuo ka nga si Jesus makaayo sa mga masakiton, pero it's another thing also nga si Jesus makabanhaw ba sa mga namatay, no? So, mo ni ang nitabo karon sa atong story about sa life ni Jairus nga sa Mark 5:35, sa diha nga si Jesus on his way sa balay ni Jairus, aduna pay usa ka babae nga naningkamot in town nga maluwas po siya sa iyang situation. So, katong panahon na pag-request si Jairus kay Jesus, kuha na gito, emergency na gito siya. Dili na gito dapat langan-langanon pa, langay-langayon pa. Pero adun na pag-side bit, no? Usa ka babae nga 12 years na nga nag-antos sa iyang bleeding. And then, sa iyang paghikap kay Jesus, na-healed siya miraculously, instantly. Unya si Jesus na feel niya nga adunay power nga migula gyud kaniya, moto nagpakisusi siya kinsang mahikap niya. And then we know the story nga ang babae mi confess sa iyang sa nitabo kaniya o giinan siya ni Jesus nga daughter, your faith has healed you. Anak, ang imong pagtuo mo'y nakaayo kanimo lakaw sa kalinaw, no? Lakaw uban sa kalinaw sa Dios. So karon atong panahon na
I believe nga frustrating kayo para kang Jairus nga emergency na kayo, urgent na kayo ang sitwasyon, anya ano na pa'y naglangan-langan. Hallelujah. Doon na pa'y naglangay-langay ka Jesus. And then, ato higayon na, while si Jesus nakiistorya sa babae nga nag-bleeding for 12 years, anya naayo instantly, tungkol sa iyang pagtuo, nga makahikap siya sa biste ni Jesus, maayo gid siya. Diha po'y nangabot, no? At that point, dihay nagabot gikan sa balay sa pangulo sa sinaguga nga nag-ingon, ang imong anak patay na. So paggikan niya sa balay, himatyo na iyang anak. Pero wa man ta sulti uns pila ka minuto o pila ka oras siya nga naglakaw pagpadung kan Jesus. So basin og dugay-dugay unya aduna na miapas nga ang imong anak patay na. So, it's a devastating news. Usa ka balita nga kan kayo, kanang makahugno, sakit, no? Nga balita, ang imong anak patay na. Hallelujah. Maning giingon sa mga ginikanan nga namatyan og mga anak nga supposedly ang anak mao'y maglubong sa ilang ginikanan, not the other way around, no? Nga ang anak, ang amahan o ang ginikanan mao'y maglubong sa ilang anak. So, ang imong anak patay na. Nganong imo pa mang samukon ang magtutudlo. Adu na po ko'y pagduda ni bigsoon nga basin og paggikan ni Jairus, kahibaw siya nga patay na gyud iyang anak. We do not know the real story, no? Apan adunay messenger of bad news. Nganong imo pa mang ang imong anak patay na, nganong imo pa mang samukon ang magtutudlo. Okay? Wala na'y gamit, patay naman. Okay? So, devastating news. Sa atong kinabuhi migsuon, from time to time, samtang niya pa nagpuyo nining fallen world, nining maong kalibutana nga kasamtangan, nga tinunglo tungod sa kasalanan, from time to time, makadawa ta o gitawag nga mga bad medical report, ng mga report sa doktor, diagnosis sa doktor, mga lab test results nga nag-indicate nga adunay life-threatening nga mga disease or mga sakit, no? A bad medical report. I'm sure nga ang matagusa kanato dinhi sa inyong mga pamilya adunay matag pamilya nakadawat jud og gitawag nga bad medical report. Bisan dili inyong personal sa inyong ginikanan, inyong igsuon, inyong anak, no? A bad medical report, a devastating medical report. Okay, unsa pa yung mga example sa mga devastating news? Hingabot na, guwa na ang resulta sa board exam, bar exam, unsa pa nang klasya sa mga exam. Unya, imungan, wa dito, no? Wa makita imungan dito. So, a devastating news gihapon. Okay? A failed examination result. O di ba ka, adunay bill nga miabot sa imong sa imong balay, adunay gi-deliver nga bill. Nya ang bill usa ka accumulated nga bill, no? Tanaw nimo wala accumulate ng interest niya tungod sa kadako. Dili na nimo mabayaran-bayaran. Daghang mga devastating news nga pwede natong madawat dinhi sa while nagpuyo ta sa kalibutan ug dili nato makontrolar ang mga devastating news nga moabot gayud sila whether we like it or not, as long as we are living in this fallen world. Naagin na siya. Hallelujah. Nya nining mga devastating news bigsoon naay voice nga musakay ani, no? Kini mga devastating news naay boses, adunay tingog nga musakay ni aning mga devastating news.
the voice of fear and sorrow. Mo gini siya adunay mo take advantage, no? Mo exploit sa situation. Adunay gusto nga mo intra o gusto nga mo overrule sa situation sa imong kinabuhi. The voice of fear and sorrow. Ang voice of fear and sorrow migson always comes from the enemy. Gikan gyud siya sa enemy. Never gyud siya nga gikan sa Dios. Kaya ang Dios migsoon wala makhatag kanato sa espiritu sa kahadlok. Amen. Og ang pulong sa Dios lagi kanato nga bisan unsa nga circumstansya nga maabot sa atong kinabuhi, we must give thanks. Amen. We must rejoice. Mo'y giingon sa gi-exhort kanato sa pulong sa Dios. We must rejoice always, no? What tagay sa espiritu sa kahadlok. So very clearly, ang voice of fear and sorrow dili gikan sa Dios. It always comes from the enemy. Gikan na siya, ti Satan. Kanang voice of fear and sorrow. Ini negative nga mga voices migsuon, gikan gyud na siya sa enemy. Okay? Mga doubts, unbelief, discouragement. Ug kini nga voice migsuon can come through the doctor, no? Nga magbasa sa imong report, sa imong lab test. Na yung mga doktor nga grabe kayo maka-pronounce, no, sa ilang mga kanang ilang bitaw mga propesya. Siya 6 months ka na lang. May na-istorya na ako nga may doktor daw nga nag-pronounce sa iyang prediction kung kanus ana lang kutob ang pasyente. Inan niya ang pasyente nga pila ba to? 3 months ba to? Basta months na lang. O ang igsuon namatay tuod ang pasyente pero hing lahutay pag mga tuig, no? Lahutay pag mga 1 year to 2 years. Unya, ang doktor nga nag-predict, mo'y naunahin o kamatay. Iyon itong iyang igsuon nga, iyang maguwang sa namatay nga, ang doktor, pastor nga nag-ingon nga, pila na lang kabuan ang akong igsuon, mauhin na unang kamatay. So, muna nga, wala giusa ka nato nga maka-predict accurately kung kanos alang kutob ang atong kinabuhi, no? Okay, so nung duman ako naiusa ka tawo diri sa Isabel, di lang ako nganlan nga grabe kay siya kaniwang nga sungog-sungogon sa mga silingan niya sa mga kaila nga usa na lang kuno ka bitok ang wa makapirma. Pero amazingly, daghan pag mga tao nga iyang na-outlive. Daghan pag mga tao ang namatay ug una kay niya. So, di kita makasulti nga accurately ug kanus arang yun kutob ang kinabuhi sa tao. Ang Ginoo ra ginasayod di ana. Okay? So, this voice can come through the doctor. Ang doktor, sabi na, ang doktor, dili siya Christian, magpataka lang, dili sila ka-realize nga ang ilang mga words di ay pwede siya gamiton sa enemy to convey hopelessness, fear, and sorrow. Mabita nga, si Chelsea, ako giingnan nga, kung licensed doctor na gani ka, kung naagani kay mga pasyente nga naay mga sitwasyon nga kanang sana kining mga bad report bitaw, mga life threatening, ayaw gyud pag sulti o ayaw panundog ano mga doktor nga mo pronounce og mga hopeless bitaw nga mga kanang words kuad yun isingit yun nga dili ka isingit, ihatod yun sila sa paglaom kay Jesus nga naay paglaom, walay butang malisod kay Jesus, naay paglaom, samtang naay pa gininhawa, naagi paglaom
kung mudangop ang tao kan Jesus. So this voice can also come through our friends, no? Naay mga friends nga mobisita nimo. Nasakit ka, mobisita nimo. Imbes dasigon ka, pasabutan hinung ka. Imbes dasigon kayo, hala ka na ba yung anak no? Nakoy kaila dito sa kuan. Grabe yun siya yun. Imbis madasig ang gibisita, paglakaw na repress ang sakiton, no? Kay mga kuan kayo, mga kinibitong mga reckless kay mga sinultian. Mo na kita mga Kristohanon nag-agda ta sa Bible bigsoon nga ang ato mga words must be seasoned with salt, no? Kinahanglan nga timplahan yun nato ang atong mga words, atong mga istorya. Kailangan nga ang atong atong mga words dapat naagyoy element sa paglaom, pagtuo, encouragement. Amen? Pag-uplift sa pagtuo sa laing tao. So this voice can come through your own family, bisan sa imong family, no? Ang imong family. Labi na og ang imong pamilya magtan-aw nimo mo hilak. Sig tan-aw nimo. Tanaw kanila nga hilak, makahilak mo ka. So mo ang imong pamilya posible mong kanang dili na nila tuyoon, dili na intentional nila, pero pwede sila magamit sa enemy through them ang voice of fear and sorrow makaabot sa imong kinabuhi, maka-penetrate sa imong kinabuhi. This voice can come through your emotion, no? Sa imong emotion. Sahi kita balabanan ta sa pag-allow sa emotion nato nga ma-overwhelm sa atong kinabuhi. This voice can come through your mind, no? Kining daghang kay mga bantayanan yon. Atong emotion, atong mind, daghang kay mga imagination. Daghang kayo advance kayo atong mind. Hallelujah. This voice can come through the news. Mabitan na nga sigtan na og news, maluya ka usahay, no? This voice can come through the news. Hallelujah. This voice can come through hearing the experience of others. Sigag paminaw sa mga experience sa uban, pwede sad nga gamiton ang testimony sa uban sa ilang experiences para ang voice of fear and sorrow maka-penetrate sa imong kinabuhi. So bantayanan yun siya. Hallelujah. Sa Bible nagsuon, adunay giant nga very notable kaayo tungod kay mo ni ang giant nagsuon nga gipatay ni King David, no? Ni David sa dili pa siya hari. He was just a teenager. Iya kining napatay kini siya nga higante. Og ang profile ani nga higante nagsuon, grabe kayo grabe kay resume grabe kay profile ni siya nga higante. Kay matod sa 1 Samuel 17 verse 4 to 7, verse 53 and 51, mao ni ang iyang description. Usa siya ka champion. Sa ato pa, kung champion siya, he has been a warrior from his youth. Daghan na siyang nadaugan nga mga kumbati, no? 9 feet tall. Ang ubang mga Bible scholar moingon nga 10 feet. Ang uban 9 feet. Di lang nato palabian kayo, aral lang sa minimum 9 feet. 9 feet ang average nato dinhi kasagaran mga 5 ra gyud ta. 5'5". Kuha mo na average nga height sa mga Pilipino. 5'5", 5'7". Kanang 6 feet, taas na dyan kayo na para nato, no? Magdungaw na tani anak. No? Nagani 6 feet, mura ito, taas na ito, hana. Imagine, migsuon, 9 feet.
na ay musimba din nga ang height 9 feet. Hapit na masangko dito sa karapit sa beam, no? Kaya atong beam, probably kanang atong beam na sa 10 feet ang atong beam. Nya 9 feet, paubsan lang nimo gamay og usa ka roller, muna ang iyang height. Pero tintaasag yun, 9 feet tall. Nya nagsulob siya og bronze helmet. Bronze nga helmet, bronze nga armor sa iyang legs, bronze coat, no, kanang iyang kutamaya, kanang breastplate. Nga ang iyang bronze coat nagtimbang og 56 kilos. Kung dili ka dakong tao bigsuon, yang mo ni kabugaton sa imong coat, wa na. Lupog ka na, di ba? Ang tao nga ako 80 ko ano ko 80 kilos mo ko nya magsulob ko og bisti nga 56 kilos. Wa na. Lupog na ka. So, pirtig yun. May imagine mo nga, pirtig yun nakuhaan nito, na. Kaya di ka kasulob ni aning klasiha sa gabugaton, kung dili nyo ka dako kayo. Nya, ang sima sa iyang bangkaw, the shaft of his spear, was like a weaver's beam. Ang iyang shaft, ang iyang, dili na ang sima, ang iyang, bali, ang iyang kahoy ba? Nya ang giulagoy siya sama sa kadakon sa weaver's beam. So, dako gid siya. Ang weaver kanang bitong pag mag-wave sila sa mga ilang himuon nga mga bisti. So na ay dako kayo nga sangitanan sa mga tanod. So mo ni description. Dako jud kayo. And also has a javelin of bronze. Nya napagid siya ay iron spearhead nga na yang sima-sima sa iyang bangkaw ang timbang 6.8 kilos. Nya according sa verse 51 aduna siya dako nga sword, dako siya nga sword nga gigamit ni David para pagputol sa iyang ulo, no? An intimidating appearance, no? Ang iyang appearance, maka-intimidate, makahadlok na yun. And this giant, gawas nga ang iyang appearance, piting dakua, grabe kayo manulti. Saba kayo, kusog kayang tingog, hagubhub kayang tingog. Nya, confident, threatening, kanang naga-threaten, kanong na naga-panghudlat, boastful, hambugiro, scornful, nagbugal-bugal. Unya gawas niya na consistent pagud siya sa iyang mga gibuhat nga pagpangharas, no? O ato makita nga mao ni ang hulagway so sa kahiganti nga gikadlukan ni atong higayon na sa mga Israelita. For 40 days, ingon ang Bible igsoon, for 40 days this giant with his words impregnated the atmosphere with fear and dismay. Ingon ang 1 Samuel 17:11, sa diha nga si Saul ug ang tibuok nga Israel nakadungog sa mga pulong sa Filistihanon, nangaluya sila og nangahadlok pagayo. Imagine igsoon kining mga Israelites, they are known nga mga wali kahadlok, fearless warriors. Pero sa sight, sa appearance ni Goliath, nangaluya sila o nangahadlok pag-ayo sila nakakita sa iyang itsura o nakadungog sa iyang mga pulong. O iyon ang Bible igsoon nga sulod sa 40 ka adlaw ang Pilistihano nagpaduol o nagpakita sa ikagulingon buntag o hapon. Ato makita igsoon nga pwede na ginuntang mo atake ang mga Pilistihanon. Pero, mao mo ginay kasagaran nga taktika ni Satan. Dili una siya mo atake outrightly. Luyahon una kaniya pag-ayo
pinaagi sa iyang mga, sa voice of fear and sorrow, voice of dismay, luyahon usa kaniya, usa kaniya atakihon. Para bitaw sa, kini bitawng, unsa to na siyang, kanang Komodo dragon, I do not know, familiar mo ng Komodo dragon? Mura siya og buaya og purma, pero mubo lang siya. Mura po siya og haw, no? Dako kayo nga, murag dakog haw ba? Unya, kini siyang Komodo dragon day, poisonous ni siya. O kanang, poisonous kayo siya og paak. Mura siya og bitin. Unya, naay mga dagkong mga creature, na dili niya kaya nga makangkir niya, pinaagi sa puwersa. Like, baka ng mga buffalo, anang mga uban pang mga dagkong mga mananap. Ang iyan ay buhaton, iyarang patilawon sa iyang paak. Paako niya, ang mananap, niya once nga makasud na dito ang venom or ang iyarang huwaton og pila ka adlaw. Iyarang nang manmanan, patiently waiting nga kanus magluya, ma-notice niya, iyang bantayan, nga magluya ang iyang napaakan, hangtod nga kung luya na dyan kaayo, usa pa siya mo atake. Hingana, ang inimi migsoon. Sulod sa 40 ka adlaw, ang Pilistihanon, nagpaduol, napakita siya kagulingon, buntag og hapon. Buntag og hapon. Day and night. Buntag og hapon. Day and afternoon. Nagpresent siya kagulingon. Nagsigi og pagarpar, no? Og ang tanang katawon sa Israel, sa diha ang nakakita sila sa tao, nanagang gikan kaniya og nangahadlok sa hilabihan kayon. Imagine, 40 days. Ang tanaming ko, 40 days. For 40 consecutive days, sunod-sunod, 40 ka adlaw, ilang nadungog ang mga pagpanghudlat, pagpanghadlok, mga pagpanghambog, mga threats ni Goliath the giant. For 40 days, kini nga higante naka-impregnate, nakapugas sa atmosphere niya ngayon na sa battlefield, no? Nakapugas siya sa atmosphere with fear and dismay. Napugsa niya, no? Muna ang mga Israelita kuray na kuha na sila, na-paralyze sila sa kahadlok, no? Kaya kini ba yung kahadlok? Maka-paralyze na siya. Makawa sa wisdom po. Kaya nga naman, kung ma-overwhelm ka sa fear, gawas kang ma-paralyze ka, dili makalihok imong pagtuo, dili makaandar imong pagtuo, mawad-ad po kang kaalam unsay imong angayan buhaton. Hallelujah. So, imagine, 40 days, sunod-sunod. Pero, salamat nga, after 40 days, may miabot, no? Hallelujah. Kaya, dili higanti ang miabot. Og size. Pero higanti og pagtuo. And that person is none other than David. Hallelujah. Nganong higanti og pagtuo si David, kay sige mag-spend og time uban sa presence sa Ginoo. Sige man og devotion, sige man og daig sa Ginoo, sige sulat og mga salmo, sige og praise and worship sa Ginoo. Mo na nga pag-abot sa higanti, pag na-encounter niya higanti, lahi ang iyang reaction sa mga sundao sa Israel. Ang iyang reaction, wala siya maluya, wala siya mahadlok, wala siya matarantar, wala siya mudagan. Ang iyang reaction, indignation, suko siya.
na kuan siya, nahagit siya, hing rise up, bukal ang iyang pagtuo. Hallelujah. So balik ta bigsuon sa senaryo sa ni kining Jairus, mo ni ang nahitabo bigsuon. Si Jairus nakadungog nga ang iyang anak patay na. So siyempre pagka dungog sa mga tao sa crowd nga patay na di ang anak ni Jairus, so siyempre reiko to sila, hala patay na di, hala kaluoy ni Jairus, hala luuyas bata no ana. So siyempre mag-cause gito og mga hungihong sa palibot. So ang palibot ato ang atmosphere ato na kuadto na nagsugod ato siya og kapuno sa kanang boses sa kahadlok og sa kagulanan. Hallelujah. Pero here comes the voice of faith. Hallelujah. Mo al kontra or mo arang maka counter sa voice of fear and sorrow. Mark 5:36, Marcos 5:36, ato dungan na pagbasa igsoon. Apan wala magtagad si Jesus sa ilang gingon. Mingon siya kang Jairus, ayaw kahadlok, tuo lang. Hallelujah. Mingon ka nga, wa tala yung makadungog si Jesus sa atong messenger nga nag-ingon nga patay na ang anak ni Jairus. Well, nakadungog siya. Apa nang iyang gibuhat? Ingon ang Bible, wala magtaga si Jesus. Wa niya panubalinga, wala niya tagda. Nakadungog siya. Apan wala niya tagda. Mingon siya kang Jairus, ayaw kahadlok, tuo lang. Ayaw kahadlok, tuo lang. Mao ni ang voice of faith. Mao ni ang boses sa pagtuo. Nga kinahanglan natong madungog. Mao ni ang boses nga kinahanglan natong madungog. Amen? This is the voice of faith nga gikan sa Ginoo. Romans 10:17, let us all read together. Busa ang pagtuo, nagikan sa pagpamati, o ang pagpamati, pinaagi sa pulong ni Kristo. Unsa giingon ang pagtuo, nagikan sa pagpamati. So kada day pagtuo na ibig suon, dili din na siya inherent sa atong kaulingong kasing-kasing. Ang pagtuo di ay nagagikan sa pulong ni Kristo. So ang pagtuo di ay dili din na siya ingon nga built-in na siya sa atong kasing-kasing. Ang pagtuo di ay mag-aabot lang sa dihang ang tao makadungog sa pulong ni Kristo. Sa ato pa, kung makadungog ang tao sa pulong ni Kristo, mo na nga makuan siya. Makapaton siya ang pagtuo, gikan sa iyang nadungog. Hallelujah. Kung imo tanawon bigsoon, ang context na ning Romans 10:17 nagingon nga ang tanan nga motawag sa ngaan sa Ginoo maluwas. Apan usaon man nila pagtawag kung walay kung wala sila pagtuo. Unsaon nila pagtuo kung walay nagsugilon kanila. Unsaon nila pagsugilon kung walay nagpadala kanila. So mao hinungdan nga kung ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa pulong ni Kristo, so imperative gid ay or necessary o kinahanglanon gid ay nga ang pulong sa Dios mawali. Mo din na nga kita nga mga believers kinahanglan gyud ay ta mo share. Bahalag dili makadimao og share lang gyud ay. Kaya mingon mo nga di man ko kamao mo share, di man hanay ako pag-share. Hala, share lang kaya Ginoo nila mo honor ni ana. Bahalag magka tuwad-tuali ang imong pag-share. Basta share lang yun. Yun nga, wa man to, siguro sa uban nga, maminaw, yun nga, wa man to makadimao ang iyang istorya, oy. Basta ka hiubi ka.
Nga, yung ka, Ginoo, murag wa mo gito magkanimao, wa murag nakatuwad tuali gito. Pero ikaw na lang ato mo pasabot atong akong gisulti kay saon nga, mao naman to. Mao naman ni akong makayanan, no? Nakuha niya bigson? Kontras, mingon ta nga di lang yun ko mo share yun kay kanang di man ko maayo ni ana. Sila na lang si Juan ana, ang uban. Kitang tanan bigsoon gimandaran, gimanduan kita nga mo share yun. Hallelujah. Bisag gamay lang. Kaya abi niya bigsoon ka ng mga gamay nga mga sharing sa atong pagtuo about kay Jesus. Pwede man guna siya i-amplify sa Holy Spirit. Para mayon ka, Jesus loves you. Simple lang gud nga na gud. Si Jesus nahigugma kanimo, siya namatay alang kanimo, ana lang gud. Sakay kang taxi, Jesus loves you, Jesus died for you. Ana lang gud kay hindi kasi yana ka simple. Di magkakinala mo school workers kung kanaray mo isulti, di ba? Sakay ka sa habal-habal, inigdaog mo, Jesus loves you, Jesus died for you, Jesus wants you to give your gusto sa Ginoo nga hatag nimo imong kinabuhi ngadto niya. Yan lang kasimple. Hallelujah. Masayon pa na sa kaysa atong kuan. Atong vision and mission. Hallelujah. So, ang pagtuon gikan sa pagpamati o ang pagpamati pinaagi sa pulong ni Kristo. Mao ni ang atong dapat madungog, the voice of faith. Ayaw kahadlok, tuo lang. O kadunay akong i-compile bigsuon ang mga translation about sa gisulti ni Jesus. Unahon na to sa Cebuano. Ingon diri sa Mark 5:36, apan sa walay pagpanumbaling sa ilang gisulti. So ang word dira wa siya manumbaling. Sa ang pulong sa Dios nga version, apan wala magtagad si Jesus sa ilang giingon. Sa ato puta sa English, but Jesus paid no attention to what they said. Sa ERB, but Jesus did not care what the men said. Sa RSB, but ignoring what they said. Sa the Passion Translation, but Jesus refused to listen to what they were told. Sa ato pa, kung atong isummarize ni sa bigsuon, when it comes sa voice sa enemy, kinahanglan nga, we must not pay attention to the voice of the enemy. Di kita maminaw. Bisa pag 40 days pa na siya magbalik-balik, di kita maminaw. Di kita maminaw, di kita mutagad, di kita mo pay attention sa iyang isulti, sa iyang ikasulti. We must not care what the enemy has to say about our situation. Kaya di man po na siya mag-care na to. Ang iyang yapas ana nga luyahon ta. We must not care what the enemy has to say about our situation. Kaya wa man gid siya maayong ikasulti. Di man gid siya wa man siya motivation nga i-encourage ta bisan og jutay. Di jud ka expect nga ang yawa maingon nga okay ra lagi na makasurvive ra ka jud ka ana. Hallelujah. Never you can maka-expect nga ang yawa maingon ni ana. So, ang atong response, we must not care what the enemy has to say about our situation. We must ignore his voice and all his ideas. Tanang mga ideas, tanang i-inject sa yawa sa imong una-una, i-reject na nimo. I-ignore na nimo, i-reject na nimo, i-filter out na nimo. Hallelujah. We must refuse, we must refuse to listen to his voice, sa voice sa enemy. Kinahanglan manimbaso kita, di ko mudawat ana, di ko mudawat ana. Di ko mudawat niya na. Never, di ko mudawat.
We must listen only to one voice, and that is the voice of the Holy Spirit. Mora gina nga voice ang dapat natong paminawon, kay mora gina nga voice ang mumatter sa imong sitwasyon. One time, dito mi sa Cebu sa akong lolo, unya, third or fourth time na ito na ako siya nga gisharean, unya, mo itong panahon na nga, giinan siya sa doktor nga ang iyang kidney, in worsen na yun. Unya, earlier that day, mi-offer ko sa doktor nga, Dok, ako lang mo donitan lang na ako, akong lolo sa akong usa ka kidney. Nya giingnan ko sa akong gina ko sa doktor nga ayaw lang dong oy kay sayang kayo imong kidney, bata pa ka. So pero diha siya nakadungog ato. Pagkagabi ako siyang gisiran napod. Giingnan ko niya sa akong lolo nga, hilom, ay na kong sulti na. Saban ha, di na ko musugot nga sipag kag sulti ni ana, hisgot ni ana. Ulahi na ka sa duyan, bata pa ka. Ug mo to gayon na bigsuon nga nadungog ginako ang bakhak sa yawa. Nadungog ginako bigsuon, gipadungog jud ko sa Holy Spirit sa bakhak sa yawa. Pirting yaga-yaga, pirting bugal-bugal sa yawa. Sa iyang tingog nga ako nadungog. Pirting bakhak. Bugal-bugal. Ang iyang gisulti nga wa nay paglaom nga ang imong lolo imo pang padadiha sa Ginoo. Kay wa na gyud ka, gisirado na gyud niya. Pirting gyud niya katawa. Unya mo to nga grabe, sugod na og kanang sulod ang espiritu sa discouragement ug kaguol sa akong kasing-kasing. Pero ang Holy Spirit abti kay Holy Spirit nga miingon ako nga ingda ang yawa nga imo paron ang katawa. Ingna siya ako ang katapos ang katawa. Bugi akong ibuhat bigson. Iko, Satanas, imo paron ang katawa. Pero sultete ka, ako ang katapos ang katawa. Og tuod man bigson mao gini tabo. Kay di na ko recall gikan sa among pag-abot gyud sa Cebu og pila to ka weeks or pila to months pagkato ang milabay. Basta after na mo ato nga incident 11:30 AM, 11:30 hapit ang udto. Ampo ko dito pa mi nagpuyo sa balay nila ni Tatay Jesus. Nya miingon ang Holy Spirit nako nga adto sa balay sa imong apuhan. Wa ko kay bawo wa clear instruction kung unsay akong buhaton dito. Hing-obera ko. Pag abot na dito sa balay, hisuod ko dito sa among sala. Pagsuod ako sa sala, nakasiplat ko nga diri sa akong left side, nga dito akong lolo, naghigda. Di magina siya maghinigda yun, ug adlaw. Kay kugihan mo to kaayo magtrabaho-trabaho. Pag na ganito'y paminawon, sa lawas mo trabaho gito, basta makaya lang. Pero kato kay naghinigda siya, ikaw na lain yun paminaw yan eh. So, kulbaan akong sugod. Iyay, pasiro na po ko na sa Ginoo. Mga tungahing sugod ako og approach niya. Kanang hinglingkod ko sa iyang katre. Unya, wa ko magtananaw niya. Diya iyang diri akong pakalingkod diri ko napita. Ya. Kay daga ni og ako ning singhaga na po ko ni ani. Kaya ingon na ba yan siya nga, di na ko gusto makadungog pa nga imong konsultian. Ito ingon ko, Tay, sa imong sitwasyon, Tay, mamatay gyud ka. Diditso gyud ako bigsoon, wa na gitoy kanang sugar coat mga pagkastorya. Kayang tao mamatay man gyud. Ikaw, Tay, mamatay gyud ka. Pero Tay, sa tanan nimong apo, kung mamatay ka, ako gyud ang pinakamagulanon sa tanan. Kaya imong ubang mga apo, mingon man lang to sila nga, 80 ka pinaka, natakas na ka sa imong kinabuhi sa kalibutan, angayan na kang mamatay, pwede na kang mamatay. Pero ako tayo nga, naibaw ko, kung asa ka paingon, kay imo mang gisalikway ang kapasayloan nga gi-offer sa Ginoo, padung jud ka sa impierno tayo, muna kay naibaw ko nga magkabulag kita sa atong eternidad, muna nga ako gyud ang pinakamagulanon sa tanan tayo, kay naibaw mo kung asa jud ka paingon. Pero kung gusto jud ka nga magkaugban ta bisan human sa kinabuhi dinhi kalibutana,
pangayog pasaylo tayo sa imong mga sala. Nya, dawata si Jesus sa imong kinabuhi. Wa siya tingog-tingog. Paglingi pa na ako, ang luha sa iyong mga mata, ting daghana, nagtubod-tubod. So, grab na ko ang maong opportunity, ipasunod na ko siya sa sinner's prayer. Kanya, naatiman pa na ko siya sa mga misunod ng mga adlaw, ako pa siya ginampuan, nagkinantahay pa dito sa hospital, kaya na-admit pa siya dito. Kanya, miingon pa siya one time nga, good, kanang makasabot pa ka ang Ginoo sa akong kanta o sa akong ampo nga kanang di naman maklaro ba ang iyang inistoryahan ba kay nana may gibutang nga mga hospital sa iyang iyang tutunlan ikutay ang Ginoo nung tan-aw mong sa imong kasing-kasing dili man sa imong tingog ang imong kasing-kasing magigitan-aw sa Ginoo tado-tando siya nya after that 2 weeks lang gikan sa akong pagpadawat niya namatay siya. So, ang resulta bigsoon, ako ang katapusang katawa. Amen? Ako ang katapusang katawa. Natuman yun ang gisulti sa Holy Spirit. Nga ako ang katapusang katawa. Kaya kung wa pa ang Holy Spirit, bi-rescue na ko at yun na, so wa na ma-overwhelm ko sa sorrow o unbelief o discouragement. Pero salamat. Ang Holy Spirit naagid siya always nga mo intervene o musagang nato, mo rescue nato. Hallelujah. Mo na nga, if there is one person igsuon nga dapat natong suuron yun nga masuod pa sa atong relasyon sa atong asawa, sa atong bana o ni bisan kinsa pa sa atong ginikanan, and that person igsuon is the Holy Spirit. Kay siya ang nagdala sa solution o sa mga guidance o sa wisdom nga applicable kaayo o solution sa atong mga ginatubang sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Amen. So this is our attitude. Di gyud ta mo pay attention sa tingog sa yawa. Di gyud ta mo care sa iyang ikasulti. Sa iyang mga suggestions. We must ignore His voice and all His ideas. We must refuse to listen to His voice. We must reject. Kinalang adamant kita ni ani nga attitude. Di kita maminaw. Di ko maminaw nimo sa Satanas. Di ko maminaw nimo mga daotang espiritu, mga demonyo sa kahadlok. We must listen only to one voice, and that is the voice of the Holy Spirit. Amen. O ang voice sa Holy Spirit bigsuot is the same voice. Sama nga si Jesus mingon nga, do not be afraid, just believe. Mausab ni ang isulti sa Holy Spirit nato. Kay the Holy Spirit and Jesus is one and the same. Sila usa lang. Kung unsa si Jesus, mausab ang Holy Spirit. So mo na nga, si Jesus, tuwa karon naglingkod sa tuong dapit sa trono sa Amahan. Apan ang Holy Spirit niya naguban kanato. Aron nga ubanan ta, giyahan ta, encourage ta, ampingan ta, konbiktahan ta, o dasigon ta, aron nga makapadayon ta, o makapili ta sa mga insaktong desisyon sa kinabuhi. Amen. So, muna nga, in conclusion, sa atong message karong buntaga igsuon, sama sa atong title, nga nagaingon nga, do not be afraid. Just believe. Amen? Ayaw kahadlok. Tuo lang. Ayaw kahadlok. Mo na yung message sa Holy Spirit sa matag usa kanato. Unsa mo atong giatubang karon? Financial crisis man, health crisis man, aduna may balatian sa lawas, bisan dili man ikaw mo ay personal nga naka-encounter or nakasinati na nga crisis, pero apektado ka kay member sa imong family, maigsuon, whatever it is, unsa man nga circumstansya, unsa man nga sitwasyon ang imong giatubang karon, Jesus is still the same yesterday, today, and forever. Kung miingon siya kang
Jairus nga, don't be afraid, just believe. Mausad na gihapon ang iyang gustong isulti sa matag usa kanato karon nga nagatubang og susamang pagsulay sa gisud na sinatian ni Jairus. Don't be afraid, just believe. Let us all stand so on. As we close, let us all stand. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ato awiton bigsoon ang song we are so familiar bigsoon yan ang Jesus I Believe, you know, tong with all I am. Your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Come on, church. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Mga ikaigsunan, unsa man ang inyong mga yatubang karon sa inyong kinabuhi, unsa man ang inyong mga pinagdaanan karon, kado na may mga similar nga mga sitwasyon. So samang sitwasyon nga yatubang ni Jairus niadtong unang panahon. Sa dihang giingnan siya ni Jesus. Sa dihang nakadungog siya og devastating news, sa dihang nakadungog siya og mga voice of fear and sorrow apan may interfere si Jesus. Siya pagingon nga, don't be afraid, just believe. So I believe the Lord is saying also to you, don't be afraid, just believe.
Don't be afraid. Just believe. Don't be afraid. Just believe. Ayaw kahadlok. Tuo lang. Ayaw kahadlok. Tuo lang. Ayaw kahadlok. Tuo lang. Ayaw kahadlok. Tuo lang. Hallelujah. Unsa man ang imong giatubang karon, unsa man ang imong sitwasyon nga nasinatian karon. The Lord is saying to you, the Holy Spirit is saying to you, do not be afraid. So kay kanang kahadlok, dili ka na espiritu sa Ginoo, dili ka na espiritu gikan sa Dios, espiritu ka na gikan sa kaaway. Kung gusto nga mo overwhelm sa imong emotion, sa imong kasing-kasing, gustong mo overwhelm sa imong hunahuna. The Lord is saying to us, to each one of us, do not fear, do not be afraid. Just believe in the Lord. Hallelujah. Just believe in the Lord. Hallelujah. Refuse to listen. Refuse to listen. Do not pay attention. That is what the Holy Spirit is saying to each one of us. Do not pay attention. Do not care sa enemy. Do not care sa isulti sa enemy. Ayaw tagda. Ignore ang iyang boses sa enemy. Ignore ang iyang mga ideas, iyang mga suggestions. Refuse to listen to his voice. Reject his voice. Reject the voice of the enemy. Focus only. Listen only to one voice, and that is the voice of the Holy Spirit. The voice of the Holy Spirit. The voice of the Comforter. The voice of the Counselor. Hallelujah. The voice, hallelujah, of the all-knowing one. The voice, hallelujah, of the loving one. The voice of the faithful one. The voice of the miraculous one. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Karon church, atong i-commit karon ang atong spiritual ears, atong gunita na atong espirituhanong, atong physical ears as a prophetic gesture para sa atong espirituhanong dalunggan, apil ang atong natural nga dalunggan. Lord, among gi-anoint karon sa pangalan ni Jesus. Among gi-anoint karon sa blood ni Jesus. Ang among physical nga dalunggan and also ang among espirituhanong dalunggan. Nga kini maminaw lamang, sensitibo lamang sa tingog sa voice sa Holy Spirit. Ang voice nga momater sa tanan. Ang voice nga importante gayud sa tanan. Ang voice nga naghatag og solusyon lamang. Lord, among gi-anoint karon ang among dalunggan karon, physical o spiritual nga dalunggan. Nga kini mahimong sensitibo, focused sa pagpaminaw sa boses sa Espiritu Santo, sa boses sa Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Lord, among gitabunan sa dugo ni Jesus, among physical o espirituhanong nga dalunggan, nga kini, mahimo kining dili makadungog sa tingog sa kaaway. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Baka filter out kini. Unsa ang boses nga gikan sa Dios, o maka-distinguish kini, maka-discern kini sa tingog sa Holy Spirit o sa tingog sa enemy. This we pray, O Lord God. Among gipaselyuhan ang among espirituhanong dalunggan o physical dalunggan, pinaagi sa dugo ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen.